Pinakamalalaking ports sa buong Pilipinas ngayong 2026. Mr. D. Number 12, Port of Zamboanga. Isa sa pinakamahalagang pintuan ng Western Mindanao papunta sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at mga kalapit na bahagi ng Southeast Asia. Hindi lamang ito passenger port, isa rin itong sentro ng paglabas ng sardinas at iba pang produktong dagat mula sa Zamboanga Peninsula. Kaya kapag may dalatang sardinas na pinadala sa ibang bahagi ng Pilipinas o ibang bansa, malaki ang posibilidad na konektado rito ang supply chain nito. Humigit kumulang 15.6 hectares ang lawak ng port complex at may 19 na docks sa mas malawak na port area. Kabilang ang mga pribadong pasilidad, may humigit kumulang 25 shipping lines ding gumagamit sa port ayon sa mga nilabas na port profile. Sa sinasagawang expansion na doble ang tinatayang annual cargo capacity nito mula 1.5 million metric tons tungong hindi bababa sa 3 million metric tons bawat taon. Mahalaga rin ang Port of Zamboanga sa paggalaw ng ferries, ro-ro vessels, cargo ships at maliliit na barkong nag-uugnay sa mga isla sa timog kanlurang bahagi ng bansa. Number 11, Visayas Container Terminal, Iloilo, or tinatawag ding Iloilo Commercial Port Complex. May humigit kumulang 627 meters na operational quay at halos 20 hectares na lupain para sa containers, general cargo at warehouses at iba pang port operations. Noong 2024, binigyan ang International Container Terminal Services Incorporated or ICTSI ng 25-year concession para paunlarin at patakbuhin ang terminal. Layunin nitong gawing mas mabilis ang cargo handling at makapagdala ng mas modernong cranes at port equipment sa Iloilo. Sa mga unang buwan ng bagong operasyon, iniulat ng PPA na tumaas ng 16% ang foreign vessel calls at umakyat ng 79% ang foreign cargo through output kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Mahalagang Iloilo dahil ito ang natural na distribution center ng para sa Panay, Guimaras at bahagi ng Negros. Dumadaan dito ang construction materials, agricultural products, consumer goods at containers mula sa domestic at international routes. Protektado rin ito ng Iloilo Strait, dahilan upang matagal na itong tinuturing na isa sa mas ligtas na natural harbor sa Pilipinas. Number 10, Port of General Santos o Macar Wharf. Ang pangunahing public port ng General Santos City at isa sa pinakamahalagang export gateways ng Soc-Sargen. Kapag pinag-usapan ng tuna, pineapple, banana, coconut products at iba pang agricultural exports ng South Central Mindanao, malaking bahagi ng supply chain ang konektado sa port na ito. Ang Gen Santos ay tinaguri ang tuna capital of the Philippines, kaya napakahalaga rito ng mabilis na cold chain logistics. Mula sa processing plant, kailangan makarating agad ang tuna sa refrigerated containers at barko upang mapanatili ang quality bago ipadala sa Manila, Japan, Europe, United States at iba pang merkado. Ang Macar Wharf ay may multipurpose berths para sa containers, bulk cargos, break bulk shipments at ro-ro operations. May mga pasilidad din para sa pag-iimbak ng pagproseso ng cargo bago ito ilipat sa mga truck o barko. Patuloy din ang pag-upgrade para sa passenger at cargo facilities nito. Sa madaling salita, ang Macar Wharf ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit direktang nakakarating sa international market ang mga produkto ng Soc-Sargen. Number 9, Port of Davao at Sasa Wharf. Ito ay hindi lamang isang pier. Isa itong malawak na port district na kinakabilangan ng Sasa International Seaport, Santa Ana Wharf at ilang pribadong industrial ports sa Davao Gulf. Ang Sasa Wharf mismo ay may mahigit 1 kilometrong quay at nasa humigit kumulang 18 hectares ang kabuang port area. Dinisenyo ito para tumanggap ng container vessels, general cargo ships, passenger vessels at international shipments.
Napakahalaga nito sa export economy ng Davao Region. Dito nilabas ang saging, coconut products at iba pang agricultural commodities. Pumapasok naman dito ang fuel, cement, metal products, machineries at industrial supplies. Noong 2024, binanggit ng PPA na kabilang ang Davao sa mga port management offices na nakatulong sa paglago ng imports dahil sa mataas na volume ng cement, fuel at metal products. Malalim at protektado rin ang Davao Gulf, kaya nakapaglilingkod ito sa domestic at international vessels. Para sa Mindanao, ang Davao Port parang napakalaking maritime warehouse kung saan nagsasalubong ang farms, factories, trucks, containers at international shipping lines. Number 8. Mindanao Container Terminal, Tagoloan. Nasa loob ng FIVDEC Industrial Estate sa Tagoloan, Misamis Oriental, ang Mindanao Container Terminal or MCT. Ito ang isa sa pinakamodernong container gateway sa Northern Mindanao o mahalagang partner ng mga negosyo sa Cagayan de Oro, Iligan Industrial Corridor. Ang kasalukuyang annual capacity nito ay humigit kumulang 350,000 TEUs. Ang TEU katumbas ng isang standard size na 20-foot shipping container. Noong December 2024, nakakuha ang operator nitong ICTSI ng 25-year extension upang ipagpatuloy ang pamamahala sa terminal hanggang 2058. Kasama sa plano ang mahigit $100 million na investment, 300-meter berth extension at mga bagong kagamitan. Kapag natapos ang expansion, makakatanggap ang MCT ng mas malalaking barko at mas maraming international shipping services. Sinusuporta nito ang agribusiness, manufacturing at heavy industries sa FIVDEC area. At noong 2025, nalampasan ng terminal ang 300,000 TEU mark, ang pinakamataas na annual throwout pay sa kasaysayan nito. Number 7. Port of Cagayan de Oro. Kilala rin bilang Makabalan Port, ay isa sa pinakaabalang passenger at cargo port sa Northern Mindanao. May kabuuang port area itong mahigit 288,000 square meters, katumbas ng halos 28.8 hectares. Meron din itong humigit kumulang 1,398 linear meters na berth length, sapat upang sabay-sabay na mapagsilbihan ng iba't ibang lokal at foreign vessels. Dahil nasa sentro ito ng isang mabilis lumaking metropolitan area, sabay nitong hinahawakan ang containers, general cargo, ro-ro vehicles at mga pasaherong bumabiyahe papuntang Cebu, Bohol, Manila at iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ito rin ang natural gateway para sa Osamis, Misamis Oriental, Bukidnon, Camiguin at mga industriya sa hilagang bahagi ng Mindanao. Isa sa kakaibang katangian nito ay ang kakayahang pagsabayin ang passenger at commercial operations. Noong 2024, dumaong dito ang modernong passenger cargo vessel na MV Masigla na mahigit 163 meters ang haba. Hindi lamang ito pantalan ng isang lungsod, isa itong malaking distribution engine para sa Northern Mindanao. Number 6. Subic Bay Port. Ito'y may kakaibang bentahe. Isa itong malalim, malawak at natural na protektadong harbor na dating pangunahing base ng United States Navy. Ngayon, isa na itong commercial, logistics, industrial, ship repair at tourism hub sa Subic Bay Freeport Zone. Ang Subic Bay International Terminal ay may pinagsamang terminal area na 26.32 hectares, 560 meters na berth at annual capacity na humigit kumulang 600,000 TEUs. May controlling depth itong nasa 13 meters kaya kaya nitong tumanggap ng malalaking Panamax at post-Panamax container vessels. Bukod sa containers, may mga pasilidad ding sa Subic na para sa bulk cargo, fuel, grain, imported vehicles, ship repair at industrial shipments. Mahalaga rin ang koneksyon nito sa Clark at Central Luzon sa pamamagitan ng expressway network. Dahil dito,
pwedeng maging alternatibo ang Subic sa masikip na Manila ports. Ang hamon lamang ay utilization. Malaki ang kapasidad nito ngunit kailangan pang dumami ang regular shipping services at cargo owners na gagamit sa pasilidad. Number 5. Port of Batangas. Isa sa pinakamalaking multi-purpose port sa bansa. Ang Phase 1 nito ay may lawak na 22 hectares para sa domestic cargo at passenger operations. Ang Phase 2 naman ay humigit kumulang 128 hectares na ginawa para sa international container vessels. Kapag pinagsama-sama, umaabot ito sa halos 150 hectares na malaking port development. Ang Batangas Container Terminal ay may annual capacity na humigit kumulang 600,000 TEUs. Noong 2024, halos lampas 300,000 TEUs ang nahawakan nito. Samantala, pinalawak ang passenger terminal building mula 2,500 tungong 8,000 passengers sa isang pagkakataon. Sa matataong araw, pwedeng umabot ng 22,000 ang dumaraang pasahero dito. Ito ang pangunahing maritime gateway ng mainland Luzon papuntang Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Visayas at Mindanao. Bukod sa containers, napakahalaga rin ng Batangas sa ro-ro vehicles, imported cars, fuel, chemicals at industrial cargo. Number 4. Cebu Port System. May tuturing na puso ng domestic shipping sa Pilipinas. Ngunit mahalagang tandaan na ang Cebu Port Authority ay nangangasiwa hindi lamang Cebu-based port kundi pati sa mga subports tulad ng Mandaue, Danao, Toledo, Santa Fe at Argao. Kaya ang Cebu Port System ay isang napakalaking net worth at hindi lamang iisang pier. Noong 2024, humawak ang Cebu Ports ng 71.901 million metric tons na cargo, 993,270 TEUs at 1.7 million rolling cargo units at 19.581 million passengers. Umabot din sa 147,442 ang ship calls. Kapag hinati sa buong taon, katumbas na ito ng average na mahigit 400 ship calls kada araw sa buong Cebu Port System. Ito ang dahilan kung bakit halos lahat ng uri ng maritime traffic makikita sa Cebu. Fast craft, ro-ro, passenger liner, cargo ship, container vessels at international ship. Dahil nasa gitna ng kapuluan, natural itong distribution hub ng Visayas at connecting point ng Luzon at Mindanao. Sa dami ng barko at pasahero, napakahirap talunin ang Cebu pagdating sa domestic maritime connectivity. Number 3. Manila North Harbor or North Port, ang pangunahing domestic cargo gateway ng Metro Manila. Kung ang MICT at South Harbor ay nakatuon ng malaki sa international trade, ang North Harbor naman ang malaking tulay ng mga produkto sa pagitan ng Manila at mga probinsya. May humigit kumulang 61 hectares na terminal area at mahigit 5 kilometro ng kabuuang quay sa mas malawak na complex. Dahil dito, maaari itong tumanggap ng maraming domestic container ships, passenger cargo vessels at ro-ro ships. Dito dumadaan ang pagkain, construction materials, appliances, parcels, sasakyan at iba pang produktong pinapadala mula Luzon patungong Visayas at Mindanao at pabalik. Mahalaga ang North Harbor dahil hindi lahat ng kalakalan ng Pilipinas ay international. Sa isang archipelagic country, ang domestic shipping ang tunay na humahawak sa araw-araw na supply chain. Kung mawawala ang North Harbor, mas magiging mahirap at mas mahal ang pagpapadala ng produkto sa pagitan ng Metro Manila at malalayong probinsya. Number 2. Manila South Harbor. Isang pangunahing international cargo gateway ng bansa at pinapatakbo ng Asian Terminals Incorporated. Noong 2024, humawak ito ng halos 1.3 million TEUs. Pagsapit ng 2025, tumaas ito sa mahigit 1.6
3.4 million TEUs. Mas lalo pa itong lumaki matapos ang 5.7 billion peso modernization project. Pinalawig ang Pier 3 berth ng lumampas sa 600 meters. Dinagdagan ng yard capacity at naglagay ng mga bagong ship-to-shore cranes. Dahil sa expansion, tumaas ang annual capacity ng South Harbor mula 1.45 million tungong mahigit 2 million TEUs. Hindi lamang containers ang makikita dito. Tumatanggap din ang South Harbor ng break bulk cargo, military vessels, at international cruise ships. At dahil malapit ito sa sentro ng Metro Manila, mabilis itong naabot ang pinakamalaking consumer market sa bansa. Ang kahinaan lamang ng lokasyon nito ay traffic congestion. Kapag sabay-sabay ang truck movements, ramdam agad ang epekto sa mga kalsada sa Manila. Number 1. Manila International Container Terminal. Ito ang pinakamalaki, pinakaabala at pinaka-advanced na container terminal sa Pilipinas. Ayon mismo sa operator, may annual capacity itong 3 million TEUs at may 13 quay cranes. Bukod pa sa pinakamalaking fleet ng rubber-tired gantry crane sa bansa. Noong 2024, humawak ang MICT ng tinatayang 2.95 million TEUs. Noong 2025, opisyal nitong nalampasan ng 3 million TEUs sa isang taon. Isang bagong record sa kasaysayan ng terminal. Ginawa rin ang Berth 8 na may 300-meter quay at 12-hectare combined quay and yard development. Dinisenyo itong tumanggap ng container ships na may kapasidad na hanggang 18,000 TEUs. Kapag natapos ang expansion, inaasahang tataas ng 3.5 million TEUs ang taunang kapasidad ng MICT. Dito pumapasok ang napakalaking bahagi ng imported electronics, machinery, raw materials at food products at consumer goods ng bansa. Dito rin lumalabas ang maraming Philippine exports. Sa madaling salita, kapag nakakita ng imported na appliance, cellphone, pagkain o kagamitan sa supermarket at shopping malls, malaking posibilidad na dumaan muna ang container nito sa MICT. At yan ang pinakamalalaki at pinakamahalagang ports at port terminal sa Pilipinas. Hindi lang sila tambakan ng containers o paradahan ng mga barko. Sila ang pintuang nagpapaikot sa pagkain, negosyo, trabaho at koneksyon ng ating libo-libong Pilipino. At kung may natutunan kayo sa ating video, please comment. Ako'y naging matalino. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. The end. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!